Nung Miyerkules, ipinail na, ako mismo nag-file Ipinail ko yung complaint laban kay Atty. Espera. Okay. Disbarment. Opo. So, formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng yan disbarment ito. ang latest. Yan na. Oo. Kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun sabi niya. Alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento, iba-ibang pirma. Naku po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, Yeah. bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga, no? Yung tao po kasi, nagbuwis ng kanyang buhay. Yung kanyang para sa sarili niyang kapakanan ay iniwan niya, itinanggi niya ang kanyang sarili. Inilagay ang kanyang buhay sa alanganing sitwasyon, pati pamilya niya, mga kababayan. Pagkatapos isasabihin mo lang na itong si DILG Secretary sinasabing peke daw si Gutesa, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Meron lang po akong babasahin sa inyo na isang comment doon sa nakaraan nating vlogs na ganito ang sinasabi. Ito po ay comment ni Par. Sabi rito Par Galang. Ay kung sino man po kayo, binabati po namin kayo. Ito po yung comment niya, mga kababayan Discussing any kind of national issues in the Department of Agencies in the Philippines, Marcoleta's name would surely come at the number one of the most genius senator on earth. The most learned lawmaker in all laws. He is a law professor in the Senate, teaches his colleague, train them, lecture them, whatever kind of argument they can defeat his God-given talent, ingenuity, at a time to change the Senate chamber to a very credible institution in the Philippines through the new and beginner Senator Rodante Marcoleta. Opposing him will sure way not to achieve the dream of Philippine prosperity. His deep vision is truly, and every dream each one of us life prosperity. We may, in the stage of truthfulness, faithfulness in the public service, through the true public servant with heart to every Filipinos. Yan po ang comment ni Par Galang, mga kababayan. Naintindihan niyo po ba? English po kasi ito Salitang banyaga, mga kababayan. Ako, binasa ko lang. Bahala na kayo umintindi. Pero, ang binibigyan natin dito ng diin, mga kababayan, matindi itong comment ni Pargalang, si Senator Marcoleta, mga kababayan, talagang masasabi nating isang biyaya siya sa kalipunan ng mga senador na kasama niya, mga kababayan. Hindi ito napapansin ng iba at hindi ito kinikilala ng iba. Kasi nga, yung iba ayaw maniwala sa ipinaglalaban ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya kahit sabihin mo na biyaya siya sa kanila, yung iba nagmamatigas pa rin. Ayaw nilang masapawan sila ng galing at talino. Ayaw nila na yung neophyte na senador
ang magtuturo sa kanila pagdating sa technicalities, legalities, na hindi nila naiintindihan, mga kababayan. Yan ang totoo. Oo. Pero, ganito ang pagkilala ng mga tao sa kanya, mga kababayan, ha? Yung mga kababayan natin na nakakapansin sa kanya at kumikilala sa kanyang mga ginagawa, mataas ang uri ng kanilang paggalang at pagkilala sa kanya, mga kababayan. Sana dumami pa ang katulad ng isang Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, mga kababayan, ay tungkol pa rin sa flood control. Akala nyo, nalimutan na natin to? Hindi. Oo. Balikan po natin ang isyong ito na pilit na tinatakpan, tinatabunan at gustong burahin ng mga sangkot sa iskandalong ito, mga kababayan. Oo, bakit natin nasabi na pilit nilang burahin? Sapagkat kung ano-ano na lang ang mga isyo na pinalalabas nila para pagtakpan ang isyong ito, mga kababayan. Gusto nilang mawala sa isipan ng tao, ng mga kababayan natin, ang trilyon-trilyon na nilimas na pera sa kaban ng bayan, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang mga ipinalalabas na mga usapin. Pero tayo, mga kababayan, pera natin yan . Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yan. Kaya, pag-uusapan natin ulit, babalikan natin ang issue. Anong issue yan, Kadyas? Tungkol dito. Sa isang kaso. Delikado to, kaso. Mga kababayan, kaso to. Oo. Mayroong kinasuhan dito, mga kababayan. Alam niyo po kung sino yung kinasuhan dito, mga kababayan? Itong attorney na nag-deny sa affidavit ni Orly Gutesa, mga kababayan. Oo. Sinong nagsampa ng kaso? Ito pakinggan nyo. Babasahin ko po ito. Ito po ay nakuha natin sa Facebook post ni Kuya Jen Subarjaga ng Net25 News and Information, mga kababayan. I-follow nyo po siya sa kanyang Facebook account, pati si Kuya Jen Subarjaga, pati si Kuya Nelson Lubaw, isama nyo na rin po, mga kababayan. At lalong-lalo na yung Net25 News and Information, paki-subscribe sa kanilang YouTube channel. Maging sa kanilang Facebook, mga kababayan. Ito yun Senator Marcoleta, naghain ng disbursement case laban kay Attorney Pichi Espera sa IBP. At admin case naman kay Manila Executive Judge Carolina I. Season. L ba ito o I? Carolina Season na lang para lang sa ganun na hindi tayo malito. Oo. Sino nag-file? Naghain? Si Senator Rodante Marcoleta mismo, mga kababayan. Bakit niya ginawa ito? Katulad nga lang matagal na niyang sinasabi, mga kababayan, yung tao po kasi, nagbuwis ng kanyang buhay. Yung kanyang para sa sarili niyang kapakanan ay iniwan niya, itinanggi niya ang kanyang sarili. Inilagay ang kanyang buhay sa alanganing sitwasyon, pati pamilya niya, mga kababayan. Pagkatapos isasabihin mo lang na itong si DILG Secretary sinasabing peke daw si Gutesa, mga kababayan? Meron bang peke na nagbubuwis ng kanyang buhay, pati kanyang pamilya? Na makapagsabi lang ng katotohanan, mga kababayan? Baka itong nagsasabing peke daw si Gutesa, mga kababayan, baka sila yung peke, mga kababayan. Hindi si Gutesa. Kasi kung mapapansin ninyo, mga kababayan, nung tumistigo si Gutesa, bibigyan lang natin ng konting, babalikan lang natin yung nakaraan, mga kababayan. Nung tumistigo si Gutesa, napakatapang. Hindi na niya inisip yung kapakanan ng kanyang pamilya at ang kanyang sarili. Ang isinasaalang-alang niya, mga kababayan, ang isinaalang-alang niya ay ang kapakanan ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Tayo ang isinaalang-alang ni Gutesa rito, mga kababayan. Sana maintindihan nyo yan. Sa mga nanonood po sa amin,
nakikinig po sa amin, mga kababayan. Alang-alang sa atin. Kaya itinanggi ni Gutesa ang kanyang sarili, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin mo, Sir Junvic Rimulya, peke si Gutesa, pambira ka naman. Dahil dito, mga kababayan, eto na. Nagsampa na ng kaso si Senator Rodante Marcoleta kay Attorney Pichi Espera. At doon sa isa pang Manila Executive Judge, pati yung judge, mga kababayan, dinamay. Bakit? Hindi niya tinitignan yung mga isinusumiting mga nanotaryuhan. Hindi niya inaaral, hindi niya binubusisi. Kung yung ba'y mga fake na, hindi pala totoong pirma yun, nakakalusot sa kanya, kaya damay siya rito sa kinasuhan. Sa Supreme Court ito, mga kababayan, yung sa Executive Judge, mga kababayan. Mga kababayan, gusto ko pong ipanood sa inyo yung video mula po sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan. At mapapanood ninyo, maririnig nyo, makikita ninyo bakit nag-file, bakit naghain ng disbursement case si Senator Rodante Marcoleta dito sa attorney, mga kababayan, at bakit pati yung judge ay naisama doon sa kaso na inihain ni Senator Rodante Marcoleta doon naman sa Supreme Court. Panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito, pagkatapos bibigyan po natin ng konting reaksyon. Ito po video, mga kababayan. Naalala ko tuloy, Oo. dahil abogado ito, di ba? Naalala ko yung mga issue nung notaryo Kasi Notaryo. medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang... Hindi, baka yung notaryo sa Sweden sinasabi mo, hindi naman. Oo nga, no? Yung notaryo sa... Ganun din pala. Dito, local tayo, local muna tayo. Hindi, Local. dito muna tayo sa... Hindi, nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun Ganun ba? Total, dito si Sen, baka magkaroon tayo ng update kung... Doon ho kayo, kay Tungkol sa- Attorney Espera. yung kay Attorney Gutesa, yung... SP, ano ba yan, Espera, at saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, Yan. di ba nung isang linggo, may banggit ako sa inyo na si Secretary John Vic Rimulya, Ayan. Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung gano'n na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. Tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi nga natin noon, anong mapapala ng taong ito na sa'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga po. Wala. Sa Wala sarili, siyang wala. mapapakinabang doon. Sabi ko nga, he has everything to lose. Pati buhay niya. Yung sinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Totoo yun. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oho. dapat lahat ng protection. Kahit hindi humihingi. Totoo po yun. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglima sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, abay kapeki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Oho. Sabi nga natin, nakabalita na ba ko ng isang tao na nameke ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimigay ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganong klaseng stigma do sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na ako mismo nag-file Ipinail ko yung complaint laban kay Attorney Espera. Disbarment. Opo. Sa formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng yan disbarment ang ito. latest. Yan na. Oo. Kasi ang sinasabi niya,
hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Oho. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit, ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo, kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Oho. Alam mo kung ano ang napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na Oho. puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan Opo. Eh nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Nako po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Ayun, aha. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence Grabe. na hindi pirma niya. Oho. Isa lamang kay Gutesa yun. Sa, Oho. Sa makatwid, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Eh kanino pirma itong hinayaan mo na Nagamitin. magnotaryo ka? Tama. Ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit, pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Oho. Yun ang kasalanan niya. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap Kaya abogado. yung tao at saka yung abogado, magkaharap. Oo. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Sa Senado. Oho. Hindi, doon sa mismo, Sa sa GSIS. likuran nun. Okay. Oho. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinunan niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. Opo. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, Yeah. bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga. no? Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi Yes. ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila naman. nang mamili ng 3 sa bawat buwan. Oo, tama. Alam mo Random. ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oo. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi Oo. kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho. Oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, kayo na lang. Kaya inuntian nyo na 3 lang. Sige, kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya, ay talagang pare-parehas masisino yung- niya na yung pirma ng abogada. Ayun. O ngayon nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano bumalik-balik ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Espera. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito? Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Oh, Hindi niya ginampanan ng tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Eh, nung pinilit ko doon sa Opo. nung nasa Sa hearing ng debate na Senado, kami, opo, oho. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Oho. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oo. O di sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta niyo yung tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, Oo. 44 na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 44 na yun. Peki lahat yun. Oo, yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oho. O bakit hindi ngayon ginawa ng judge ang tungkulin niya?
Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun, nako. ay liable. Damay lahat yun. Pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Sa hearing nga po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanya sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at ni Judge yung ganito Okay, wala na akong magagawa. Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Eh, sagutin nila yun. So, disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay? Administratively. Administrative, ano? Sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? Tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Maghaharap kami. Nako. Dapat ay... Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Sinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko, kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Balita ko, di ba, isasabihin na po sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabi na yung tao, alam mo kung naran, pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isang pina kasi nga, parang bagang Ang ini-stab dapat mong isabi na yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Yun na nga. Oo. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ni... Oh. Si Saldi. Sino ba tinuro ni Gutesa? Si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Paul Estrada. Pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Anong ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makaalis na ng bansa. At yung iba naman, ay tinago na yung mga pera at siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun eh, ang tagal-tagal eh. In the meantime, ang mga tao, disgusted, tormented. Di ba? Wala eh. Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report. Sige nga, inintay nga na yung partial report, kahit partial man lang sana. Yun po mga kababayan, napanood po natin, napakinggan natin yung pagpapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit siya naghain ng disbursement case laban kay Attorney Espera at dito po sa Manila Executive Judge na si Ginoong Sison, mga kababayan, doon naman sa Supreme Court, mga kababayan. Meron lang po tayong mga punto rito na dapat nating palutangin para nang sa ganun ay maunawaan natin at maiwan sa inyong mga alaala itong sinasabi at tinalakay sa pagkakataong ito na inyong natunghayan, mga kababayan. Hindi po ba kapag gusto natin, mga kababayan kapag gusto natin na ang Estado ay mahanap yung mga kawatan, yung mga involved, yung mga dapat na mapanagot tungkol sa trilyon na nilimas sa kaban ng bayan, hindi po ba't yung nagsasalita, yung whistleblower kung tawagin o kaya testigo, kahit hindi po magpresenta na siya ay suportahan, protektahan, gagawin ng Estado yon, mga kababayan. Ganun sana. Pero ano po ang nangyayari? Ano po ang nangyari kay Gutesa, mga kababayan? Ganun ba ang nangyari? Dapat protect at all cost. Ganun sana, mga kababayan. Pero ang nangyari, protect at all cost din, mga kababayan. Anong ibig sabihin nating all cost? Magkano ba ang cost?
Magkano ang cost, halaga, para lang sa ganun na hindi ka na magsalita? Ganun po ang ginagawa. Pera de los Buenos po mga kababayan, pero parang nakikita nating ganito ang nangyayari sa mga nagsasabi ng katotohanan mga kababayan. Protect at all cost. Magkano yung cost mga kababayan? Napakaliwanag po yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta kung napansin ninyo mga kababayan. Sabi niya kung ang Estado interesado talaga na malaman kung sino yung mga sangkot, mastermind, utak. Dapat prinotektahan nila kahit hindi magpresenta. Dapat ang Estado ang magpresenta na siya ay poprotektahan nila yung witness para nang sa ganon maisiwalat niya, masabi niya lahat ng katotohanan at kung sino-sino ang dapat na mapanagot. Pero mga kababayan, nakakalungkot po. Nakakalungkot po na hindi po ganun lang nangyari. Iba po ang nangyari. At ngayon, hinahanap. Saan daw? Nasaan daw si Gutesa mga kababayan? Malay natin dyan. E di itinatago. Nino, mga kababayan? Nino, sino nagtatago? Sino kumukontrol sa kanya? Narinig nyo din. Yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta kanina, mga kababayan. Hindi na namin uulitin yon. Eto pa isa. Eto naman, yung abogado. Mga kababayan na nagsasabi na hindi raw niya ninotaryuhan, hindi siya mismo. Naniniwala naman tayo ron. Kasi maraming beses na po tayo nagpanotaryo, mga kababayan. Hindi naman talaga yung abogado ang mismong humaharap sa mga kliyente nila. Meron silang tinatawag na sekretary o kaya siya po ang tinukaan na pumirma sa mga pinanunotaryuhan natin mga kababayan. Pero sa ngayon, dahil dito sa isyong ito, mukhang nag-iingat na din po sila at mismong yung attorney na po ang humaharap sa mga notaryo mga kababayan. Alam nyo, itong nangyaring ito, isa pa ito kung bakit naging legal. Talaga namang ganun dapat na dapat pag nagpanotaryo ka, nakaharap ang abogado. Noon po kasi hindi po ganun. Dahil dito, nag-iingat na po sila mga kababayan. Kaya salamat pa rin kay Senator Rodante Marcoleta. Oo. Ano pa? Dininay niya Pagkatapos naman, ito namang judge na tumingin doon sa affidavit ni Gutesa, nagkonklusyon naman, peke ito. Hindi po totoo ito. Period. Kaya siya, mga kababayan, nasama din sa kaso. Bakit? Hindi niya tinitignan yung mga dokumento na isinusumiti sa kanyang pangangalaga, dapat sana ay i-check niya. Mga kababayan, dapat sana ay ini-examine niya. Pero nakalusot po ito sa kanya. Kaya siya ay nadamay din. Oo, judge, pasensya na po kayo. Pero damay po kayo sa kaso. Supreme Court, mga kababayan, Supreme Court. Mantakin mong 44 na dokumento, magkakaiba ang pirma, ay nakalusot sa kanilang tanggapan na hindi in-examine, puro peke ang pirma, magkakaiba po yung 44 na dokumento, mga kababayan. Nakikita natin may kapabayaan talaga. Meron pong kapabayaan sa pangyayaring ito, bakit hindi ito in-examine? Nalusutan, kumbaga, mga kababayan. Hindi po nagampanan nitong ginoong judge ang kanyang trabaho tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Kaya, kasama siya sa kinasuhan ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ang ganda ng paliwanag ni Senator Marcoleta kanina. Oo, naglagay pa siya ng patibong. Naglagay siya ng trap. Ano sabi niya? Bigyan mo na lang kami ng 3. Oo, 3. Bakit 3 lang hiningi? Yung iniisip ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, yun ang mismong nangyari. Siyempre, namili nga. Siyempre, ang pipiliin niya nitong judge para lang sa ganun ay sigurado na yung kanyang naging desisyon na peke nga, magbibigay siya ng mga dokumento na nasasang-ayon doon sa kanyang pasya, mga kababayan. Pero matalino si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya may kasabihan, matalino man ang matching, matching pa rin.
Mga kababayan. Napakasangkapan po ito eh. Opo, napakasangkapan para gusto nilang itago, ilihis ang mga tao, ang mga tunay na dapat na mapanagot na may malaking kinalaman sa paglilimas sa kaba ng bayan, mga kababayan. Gusto nilang itago ito. Gusto nilang isave. Gusto nilang iligtas. Kaya nakasama sa kinasuhan itong judge na ito, mga kababayan. Tama lang naman yun. Oo, tama lang yung ginawa ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya magpasalamat tayo. Mayroong mga ganitong senador na nagmamalasakit, tumutulong alang-alang sa kapakanan ng ating mga kababayan, mga kababayan. Oo, ito na ngayon. Isusubmi na daw si Gutesa sa susunod na hearing. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, paano mo isusubpe na yung taong nasa kanilang pangangalaga, kontrolado nila, mga kababayan. Oo. Kaya kung yung iba nating mga kababayan, hinahanap kay Senator Rodante Marcoleta, si Gutesa, mga kababayan. Mga kababayan, lalong-lalo doon sa mga hindi nakakaintindi, kung nasa kanya sana, si Gutesa, kung nasa pag-iingat sana niya, si Gutesa, nako, matagal na po, mga kababayan, matagal na po na lagi siyang lumalabas. Mga kababayan, kaya lang, hindi ganun eh. Ang nagtatago sa kanya, mga kababayan, sa pagkakataong ito, yung mga may malaking kinalaman sa nangyaring nakawan, paglilimas, sa trilyon, sa kaba ng bayan, mga kababayan. Ganun ang nangyari. Kaya tama lang na magalit. Oo, magalit ang mga tao. Hindi mo talaga, alangan naman, matuwa tayo, mga kababayan. Talagang magagalit ka eh. Ikaw ba naman, ninakawang ka ng trilyon, matutuwa ka pa? Anong klaseng pag-uugali, attitude, ang meron kapag gano'n, na hindi na matino isip mo. Hindi na matino ang turlilyo mo. Pagka gano'n, medyo maluwag na. Pagka natutuwa ka pa na ninakawang ka na nga ng trilyon, magsi-celebrate ka pa, ang nagsi-celebrate talaga yung mga magnanakaw, mga kababayan. Oo. Sipin po, napakadali nilang nakuha yung mga trilyon-trilyon, walang kahirap-hirap, mga kababayan. Kaya hindi natin masisisi na ang mga kababayan natin magalit talaga. Ito pa isa, merong binanggit si Saldico. Yung dalawa, si Mark Tiksay at saka sino na nga yung isa? John Paul ba yun? Basta yung dalawa. Nakita nyo na ba na ipinatawag sila sa Senado para tanungin, mga kababayan? Wala! Kaya nga, sabi kanina ni Senator Rodante Marcoleta, kung talagang interesado ang Estado na papanagutin, hanapin ang mga tunay na may malaking kinalaman sa pagnanakaw sa kaba ng bayan, dapat itong mga witness na ito, ipresenta nila, protektahan. Sila mismo ang magpursige. Estado mismo ang magpursige na sila'y protektahan. Tama si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Mga kababayan, hindi na natin patatagalin ang tungkol sa usaping yan. Napanood nyo na, naipaliwanag na ni Senator Rodante Marcoleta yung mga bagay-bagay, bakit nangyari, bakit kinasuhan si Espera, bakit kinasuhan ng judge na ito, mga kababayan. Kayo po, tatanungin po namin kayo, mga kababayan. Ano sa palagay nyo yung ginawang hakbang ni Senator Rodante Marcoleta? Tama lang ba ito? O mali? Paki-comment nga dyan sa baba, mga kababayan. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, mga kababayan, mga kapatid. Ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.